Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, las 9:07 sa aga. Western Visayas, Panay Island na tinamaan itong island-wide blackout. Ang pagsulod mo gid sa Maasin watershed. Pinaka-purpose nila ini para sa operation nato. We have that in collaboration with the Department of I am Health. again standing up. Mapiktahan ang ila freedom of expression. Sa Office of Civil Defense naman po. Balita, issue, kag iban pa. Diri sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Mayong aga Pilipinas, mayong aga Western Visayas. Siyudad kag probinsya sang Iloilo kag kutob sa marabutan sang amon pagserbisyo. Di gaman nga bahin sang kalibutan, naghatag kami sang katahuran. Mayong aga good morning sa inyong nga tanan. Mother, welcome sa salaman kedisyon sang pagpangalagad sang programa Balita, Issue kag iban pa. Adlaw kita karon sang Lunes, Mayo 11, tuig 2026. Ini na ang ikadwa sa apotanan ka Lunes karon nga bulan sang Mayo tuig 2026. Sa kinantan mga kupon ninyo tugtog alas 9:55 sa mga aga. Ako ang inyo alaga JP Herbas. Sa aton mga suki tagpalamati all over Western Visayas, provinces sa Baclan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Subuman, sa aton mga kulturan sa Negros Occidental. Good morning, good morning, good morning. Ginatamyo tuman sa isang med-ayad nga aga ang tanan ng mga overseas Filipino workers and Filipinos living abroad nga nagupod sa aton nga pagpakalagad pinaagi online. Ang programa Balita, Issue kag iban pa mabatian live sa 585 kHz sa lisuan sang inyong radyo subukan sa aton nga official Facebook page ang Radyo Pilipinas Iloilo. Magakuha kita anay sang latest update sa lakat sang panahon. Ibalo naton with Pag-asa Iloilo mangin panyempos bukadlaw sang Lunes, Mayo 11 tuig 2026. Kaupo naton sa piyak nga linya we have Ma'am Leonor Silvestre sang DOST Pag-asa. Ma'am Leonor, good morning. Hi, hello, good morning. Muna ang ating latest weather update para sa dakaron nga adlaw sang Lunes, May 11, 2026. So as of 4 AM po ganang aga, gina-monitor natin nga si Bagyong Kaloy, ay gina-estimate natin base sa available nga mga data nga yara siya sa may kalayon 530 km east of Kiwan, Eastern Samar. May maximum sustained winds nga 45 km per hour near the center, kag gusts nga up to 55 km per hour. Ang iya hulag ay pa west-northwest toward at 15 km per hour. So, base sa atang track and intensity outlook, si Bagyong Kaloy ay mag-weekend akong mangin mahina ini into a low pressure area sa buong adlaw. And then, sa subong, wala pa man siya direktang affected diri sa atin sa Western Visayas. Kag, easterlies ang nag-aapekto sa bilog nga pungsod. Diri naman sa Western Visayas, mag-experience siya katasang magulugal-umon, tabto magal-umon ng kalangatan, nga may mga posibilidad sa mga isolated na mga pag-ulan, pangilat, panag-oob, labi na gid sa hapon kag kagabihon, tugas ang easterlies. Makasarangan naman ang hangin naton nga magahalin sa direksyon northeast, nga magadalas ang makasarangan na pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature natin generally sa 25 to 35 degrees Celsius. Ang adlaw nagbutla kagining alas 5:29 kagining aga kag magatunod ini alas 6:04 karon sa hapon.
kag ang aton forecasted maximum heat index para sa dakuran nga adlaw ay posible magalabot 42 degrees Celsius. Kag muna ang aton latest weather update halin diri sa may Iloilo Doppler Radio Station. Ako si Lenore Sylvester, madamo gid nga salamat. Mablinor ba with the current strength sang bagyong Kaloy, is it safe to assume nga madubo ang tsansa nga makatapak pa ini sa aton nga land masses sa pungsod Pilipinas? Yes sir, manubo na lang ang chance nga maga-landfall or maga-ano pa siya kay ang ini nga bagyo sir ay posible nga maga-weaken into a low pressure area sa buong adlaw. So posible siya nga maga-lusaw sir. I see. Ma'am, with that, ang aton sining panyempo, I mean, ang aton sining kapaang mabatsagan right now will continue nga magsaka naman sa masunod nga adlaw. Well, yes sir, ang ating ang heat index natin or kapaangon nga mabatsagan sa buong or sa mga sunod nga inadlaw ay still ara mga sir sa mga mag-range mga sa may 39 to 42 or 44 degrees Celsius sir. Yun, so posible nga magdangat sa danger category ang aton sining heat index. For the meantime, ma'am, subong adlaw sang Lunes, pwede mo ba lang ma-share sa aton ang mga recorded nga forecasted heat index sa tanan nga mga area diri sa Western Visayas? Well, sa may Rojas City, Capiz, sir, ang forecasted nga heat index sa ila ay 43 degrees Celsius. Sa may Mambusaw ay 41 degrees Celsius. Diri sa Iloilo, 42 degrees Celsius. Kag sa may Dumangas, Iloilo ay 44 degrees Celsius. Kag sa may Langran, Hala, Carlota, Negros Occidental ay posible sila magalabot 41 degrees Celsius ang mga heat index nga forecasted sila, sir. Ayun, so mataas-taas gawan, no? Subong adlaw, particularly sa area sang Rojas kag sa area sang Dumangas. Ma'am Leonor, for your time information hatag sa Radyo Pilipinas, madamo nga salamat kag padayon. Welcome sir, kag maayong aga sa inyo sa liwat. There you have it, Mabian. Latest update sa lakat sang panahon gidulong sa aton sang Pag-asa Iloilo. Mabian, ang aton subong ginabantayan nga bagyong Kaloy ang posible mangin isa na lang ka low pressure area subong adlaw sang Lunes. With that, ginalauban naton maluksaw ini kung matunaw mga biyan ang ining low pressure area walang ining bagyong Kaloy. Sa mga nagapangabuyo nga mangin maulanon, alang-alang pa as of the moment, pero may mga posibilidad mga biyan ha sa pag-ulan, especially sa hapon kag kagabiyon. Pero most likely mga biyan, posible nga magpangibabaw ang mataas gid nga heat index o kung mapaang panyempo subong iyang adlaw sang Lunes. Careful ha sa aton mga kuturan sa Rojas kag subungan sa Dumangas. Posible magdangat sa danger category ang forecasted maximum heat index subong iyang adlaw sang Lunes. Pero regardless of your location right now, ginapangabay gid sa aton sining mga health authorities nga kabay nga mag-observe kita mga biyan sa pila ka mga precautionary measures. Mag-inom kita sa bastante nga tubig kag subungan magpahuway-huway from time to time. Ligawan ang tuman nga exposure sa haring adlaw. Magpangita sa mapasilungan o nagalain ang mapamatsyag mga biyan, hindi na magtinergid sa gwa. Aglabaw sa tanan o mag-inom siyang bastante nga tubig. Para likaw kita sa dehydration. Agiban pa nga mga balatian nga posible dalon siyang sining tuman kainit nga panyempo. Alas 7 lang kinaduga tagiti ng init. Much more kung subong iyang oras kag karon mga alas 12 sa udto, tubtob alas 3 sang hapon. Mabiyan sa aton nga pagpakalagad subong nga aga liwat naton nga makaupod sa aton sining palatuntunan ang mga abyan naton coming from the St. Clement's Church sa distrito sang Lapas.
Kinalaw man naton nga makaupod si lamang madugay si Reverend Father Julius Martin or si Father J.M. Malacas, ang rector sang St. Clement's Church. Ini may kang tanan sa ila nagahilapit nga aktibidad. Isa naman ka konsyertong abyan open for all bilang kabahin sa ila sining mga fundraising initiative para sa aton sining pagsulog sa Oak Jubilee. And Our Mother of Perpetual Help. 9:17 in the morning. Nagpasiplatan tawa ng pila ka mga dalaguan nga balita nasyonal kag balita lokal. Agin bantayan sa aton sining nga mga kopdanan sa Radyo Pilipinas Network. Pero antes kita magpatpat sa aton sining nga balita, maghahatag kita sa malipot nga mga pahanumdom. By the way, ang aton nga guest sa day Father Gibo and Father Eric. And let's hear from them. Ang ila sini nga mga pagpanghanda kag mga iban pa nga mga detalye may kantanan sa ila nagahilapit nga aktibidad. Kag iban pa nga impormasyon pagkatapos lamang sang pila ka pahanumdom. Dati-rati maraming pamilyang Pilipino ang kapos. May mga magulang na hindi alam kung saan kukuha ng makakain. Sa ayuda naman, matagal sila naghihintay bago makakuha. Kapag may kalamidad, ang relief goods, mano-manong inihahanda, kaya matagal dumating. Ng ating walang gutom program. Kaya malinaw ang utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ilapit ang tulong, pabilisin ng serbisyo, siguraduhin may nakakain ang bawat pamilyang Pilipino. Direktiba ng ating Pangulo, siguraduhin dapat una wala ng pamilyang Pilipino na nagugutom para maging bahagi sila ng productive workforce. Nitong nakaraang linggo, personal na sinuri ng Pangulo ang pagpapatupad nito. Sa Walang Gutom Food Stamp Program, ang mga benepisyaryong tulad ni Lola Lumen ay tumatanggap ng 3,000 pisong food credits kada buwan sa electronic card, pambili ng masustansyang pagkain sa DSWD partner stores. Hindi na bibiyahe, mas mabilis. Ang resulta, nakikita. Mga masusustansyang pagkain ang agad na iuwi. Meron na ring balansyado na nutritional value ang binibigay, lalo na sa mga bata. Sa 4Ps o Pantawid Pamilyang Pilipino program, pinadali na rin ang pagkuha ng ayuda. Kung dati oras ang ginugugol sa biyahe, ngayon, nasa cellphone na. Mas diretso, mas sigurado. These are the underserved areas. Walang branch ng bangko. Lahat ginagawa natin para maging madali para sa kanila, makuha nila yung mga cash benefit nila. Sa oras naman ng sakuna, mas mabilis na rin ang responde dahil sa mas maayos sa paghahanda at mass production ng relief goods. Kung dati ilang araw ang hinihintay, ngayon, sa loob na lang ng ilang oras, na ipadadala na ang tulong. Ito ang malinaw na resulta. Mas mabilis sa serbisyo, mas malapit sa tao, at mas nararamdaman sa araw-araw. Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino dahil walang Pilipino ang dapat magutom, mapabayaan, walang maiiwan. Salamat, President. Salamat. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kilala mo ba ang The Rockefellers? Ang pinakaunang Pinoy musical act to land a spot in a prestigious US music chart. The Rockefellers is composed of 4 brothers, Antonio, Junior, Eddie, and Albert, and their father, their pops, Moro Maligmat. Pasok sa number 16 ng Billboard Hot 100 ang kanilang kantang Killer Joe. Killer Joe, go! Holding her so tight. That was in 1963. Halos 5 dekada pa ang lilipas for a solo Filipino act to surpass this feat. This is when Charis Pempenco's self-titled album debuted at number 8 on Billboard's Top 200 albums. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Game, 1, 2, and... Paatuhon, balikat ulo, kita kwetan, may wangat sus.
Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. Maging fuel efficient. Planuhin ang bawat biyahe para iwas traffic. Mag-carpool para sa mababang carbon footprint at emission. Tipid na pamasahe, may savings ka na aabot sa 10%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ang abacada, sounds that make up Tagalog words, pagbigkas at pagsulat ng mga titik o letra sa Tagalog, the basis for our national language. Steam It, Panahon TV, Tagalog Lang, Metro Scene, and Wiki dig into its evolution. Records start with the baybayin, the alphabet used by the early Filipinos in the 1600s. From the Tagalog root word baybay, meaning to spell, baybayin was apparently derived and influenced by Indic and Javanese scripts. There was also the alibata. Paul Rodriguez Versosa named that in 1914. Was based on the Arabic alphabet from the Maguindanao Moros, but was modified when the Spanish came. The Spanish introduced the Latin and Spanish alphabet called abecedario, the original alphabet of the Catholicized Filipinos. You could say the Romanized version of baybayin. Then the Americans came and introduced the English language and its 26-letter alphabet. Because there was fear of losing the abecedario, the government ordered the adoption of a Tagalog-based national language. They also wanted a dictionary and grammar book. That's where writer and former Senator Lope K. Santos comes in. In 1939, he developed ang Balarila ng Wikang Pambansa. Abacada became the national alphabet from 1940 to 1976. Noong 1976, ang Department of Education, Culture and Sports ay nag-issue ng revised alphabet. Dinagdag ang mga letrang C, CH, F, J, L, N, Q, R, R, V, X at Z. They called it Enriched Alphabet or Pinagyamang Alpabeto. More tweaks follow, and in 1987, the Filipino alphabet was published yet again with 28 letters. What you'd recognize is our modern alphabet. 26 letters from the Latin alphabet and the Spanish N or Enye and NG or Nang. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Maging fuel efficient, siguraduhin na walang bagahe na di kinakailangan sa sasakyan. Magmaneho ng wasto at iwasan ang idling. May savings ka na aabot sa 15%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Sana'y tiyakin ng mga magulang kong maipanganak akong malusog. Kumain si nanay na may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon. Para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Ayon, pampabuhay ng dugo at muscles. Ayodin, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor. Kasi healthy nanay, ganda buhay. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:25 na sa aga sa gihapon nagapamati kamo sa pagpangalagad sa programa Balita, Issue kag iban pa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Mabiyan na si Platan sang Kadaon Volcano Observatory sang DOST FIVOC sang Crater Glow kon baraag sa putok-putukan sang Bulkan Kadaon kagabi Mayo 10, 2026. Sa advisory ginpagawa sang FIVOC kaina sang kagahon iduabot yang sining ang Crater Glow ang resulta sang superheated volcanic gas. Suro sa FIVOC ang magmatic eruption ang posible magresulta sa mga volcanic hazards kaangay sang pyroclastic density current o PDC, lava flow, ballistic projectile, ashfall, rockfall kag iban pa. Magluwa sa Baragong Crater Glow na monitor man sang DOST FIVOC sa Kanaon sa Negros ang 7 ka volcanic earthquake sa nakaligad nga 24 oras kag bangod sini padayon nga nagaparumdom ang FIVOC sa mga komunidad
nga mabilin nga mahinalungon kag sa mga kauturan naton likawan gid ang pagsulod sa 4-kilometer permanent danger zone. Sa karon nagapabilin sa alert level 2 ang Bulkan Kalaon pero posibleng ipasaka ini sa alert level 3 tiyon nga mag-intensify ang banaag sa Kalaon. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:27 sa aga. Oras sa Radyo Pilipinas alas 9:27 sa aga. Sa siling oras mga biyan magkakuha kita na isang latest na update coming from Department of Social Welfare and Development ng DSWD. May kagtanan sa igaparagtag naman nga cash relief assistance o kon CRA. Ibalo na ito ng detalye sa balita sa report ni Lodi Marian Grace Erenyeta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Lods, good morning. Lods, good morning. Good morning sa ating mga tagpalamati sa programa Balita Issue kag iban pa. Lods, sa mga adlaw no Lunes, nag-umpisa na o May 11, nag-umpisa na ang ating pagpanagtag sa cash relief assistance o kung CRA na 5,000 pesos sa ating mga public utility jeepney o kung PUJ drivers loads diri na sa aton sa Western Visayas. Kaina loads, nagpadulong kita dito no, sa Oton National High School kung sa diin isa ini sa mga paying venues nga gin-identify sa ating Department of Social Welfare and Development Field Office 6 nga himatan sa bunga adlaw no first day sang aton nga pagpanagtag sang CRA. So kaina lods pag abot naton dito lods amat-amat na no nga inabot ang aton nga mga PUJ drivers coming no sa mga munisipalidad sang Gimbal, Igbaras, Miagao, Oton, San Joaquin, Tigbawan kag Tubungan. For the information sang aton nga mga tagpalamati no tinutuyo sang pagpanagtag sang aton nga CRA nga tibuligan ang aton nga mga affected no sa transport sector, especially no ang ating mga driver sa padayon nga pagtaas ang presyo sa petroleum products. So dito loads kaina more than 700 loads ang aton no nga mga PUJ drivers nga magabaton halin sa first district of Iloilo dito no sa Oton National High School. Kaina loads may nakita kita dito no nga may gimpahamtang nga special lane para sa aton nga mga senior citizen nga mga PUJ kag for those naman loads no nga wala nila nakita ang ilang nga pangalan sa listahan no may ara gimpahamtang nga help desk para nga kung may inquiry sila o kung may reklamo sila pwede sila no maka palabot sang ilang man nga sentimento kag for the information sang aton nga mga tagpalamati ang ini nga listahan nga ginabasihan no sang beneficiary sang aton nga CRA nga PUJ drivers halin ini load sa LTF-RB kumbaga validated list ini no sang aton nga LTF-RB. Lang sa sining nga mga PUJ drivers, are we referring sa mga traditional jeepney drivers loads or kabahin na diri mga nagamaneho sang mga modernized naton nga jeepney? Yes. May ara kita loads dito no kaina nga na interview nga duha iya ang ginadrivean. So modernized vehicle kag may ara kita sa traditional jeepney pero I think loads no base man sa mga previous ko nga interviews may ara abi nga separate no nga mga payout para sa aton nga modernized buses no nga mga drivers naton. So kalabaran dito kaina sa ilalas loads no mga traditional jeepney drivers. So sandig man no sa ginpahayag diri sang aton nga Regional Information Officer ni Mantaris Faliligaste sa previous naton nga interview around 6,000 ini sila loads ang una naton nga makabaton, unlike no during our tricycle drivers kung saan may ara kung sa diino may ara kita nga gin-prioritize nga
highly urbanized city ang Iloilo City kag ang duha ka component cities ang Pasay City kag ang Rojas City. This time Lods, kung sino ang una nga makasumite sang ilano nga listahan, amo na ang unahon nga kung sa inuhiwatan sang payout sang aton nga DSWD. Apart Lods diri sa Iloilo or sa Oton Iloilo, may ara man Lods nga ongoing nga payout dito naman niya sa 4th District of Iloilo sa Tamasak Arena sa Barotac, Nuevo Iloilo. Covered sinilods no ang 3rd and 4th District naton nga mga municipalities lakip diri ang Mina, Pototan, Anilaw, Banate, Barotac, Nuevo, Pasay City, Dingle, Dueñas, Dumangas kag San Enrique. Kag sa Guimaras Lod subong mga adlaw May 11 ongoing man ang payout sa ginahiwat sa karon no sa GTIC Function Hall sa Capitol Compound sa San Miguel, Hordan, Guimaras for those naman nga POJ drivers coming from the municipalities no sa Buena Vista, Hordan, Nueva Valencia, San Lorenzo, and Sibunag. And Buas Lods, may ara magita nga payout sa probinsya sang Aklan and Capiz. Ayun, so klaro ha, ang rason kung amo ni ang una nga mga natumod nga mga area bangod kung sino ang una nakasumite, amo man ang una nga magkabaton o kung maproseso. Lods, clarify ko lang, hindi malipod sa atong hibalo ang pila ka mga panuwagon nga ipaagi na lang sa mga online transfer o kung i-wallet ang pagparagtag sang sining nga mga ayuda. Is there a response from DSWD kung nga face-to-face sa gihapon ang aton sining nga payout, or is there a plan nga mag-shift man to e-wallet? Yes. So far Lods no, wala kita nakakuha sang actually mag-interview pa kay Tatani no, pero ang pahayag diri sa aton nga DSWD, the reason Lods nga naga face to face kita kay for those nga hindi bala or wala sa listahan, makareklamo sila kiti mi ara kita gimpahamtang no nga mga help desk. Kaga kinahanglan Lods nga ginadala abis ang aton nga mga jeepney driver ang ila diri nga valid nga driver's license para nga ma-compare Lods no kung sakto bala ang mga names nila sa listahan nga ginsumete sang LTFRB sa ating nga DSWD. That's the reason no nga kinahanglan nga face to face no ang ining paghiwat naton sang pagpanagdag or payout sang aton nga cash relief assistance. Ayun, adlod sa mga nagpamangkot naman mga taxi drivers o ayhan sila makabaton. May schedule na bala Lods para sa ila? Yes. Actually Lods, during no sang aton nga payout sa tricycle drivers naton, ginpahayag dito Lods nga to follow ang aton nga mga jeepney drivers and mga TNVS naton and taxi drivers. So far for Lods no, ang ginpagwa pa lang sang aton nga regional office ang DSWD, listahan pa lang no sang mga payout venues kung sa diin hiwaton para sa aton nga mga POJ drivers as to taxi drivers, mga TNVS naton, mga delivery riders naton Lods, wala pa no nakapagwa ang ating nga DSWD sa ilan no nga official Facebook page kung saan o naman hiwaton. Of course we understand Lods no nga ti sila ini nagahulat-hulat man kay inagani mi ara kita mga drivers nga mga nga interview man Lods no, according sa iya excited sila makabaton kiti dugay na no nga ginahulat man nila ang ini nga ayuda sang aton nga gobyerno. Alibala Lods, pamatian lang naton no ang pahayag diri no sang isa sa mga makabaton subong adlaw no nga jeepney driver gikan ini siya Lods sa Miag-aw, Iloilo, si Sir J. Libuna. Ano ka naman nga POJ drivers? Mga 10 years lang. So, ano ka na kung matulog para sa iyo ang PCRT? Nakuha nga bulig sa aton kay hindi sa tanan yan lang may makakita ka sa aton nga walang buyan. Hindi ka ba naan ikaw, sir? Oo. So, sa una, sir, na wala ka nagataas sa presyo sa petroleum products, ano pa na po ang ilumati po? Depende man mang sawag dahil kay hindi man manami. May bangan daw nga okay siya tapos sa iba hindi. So, subong, ano pa apektado ang inyong pag-agin mo ng mga sa pagtaas sa presyo sa diesel? Grabe ang epekto naman kay ang diesel, mas nag-equal na sila sa magkita. There you have it Lods no, ang kabayan lang sa pahayag ni Sir Libuna or J. Libuna no, gikan ini siya sa Miag-aw, Iloilo. So hambay nga Lods no,
half day siya kumbaga subong nga adlaw sa iya nga pagbiyahe para lang no nga makuha ining cash relief assistance gikan sa DSWD kag according sa iya no sang una nga wala pa loads na nagtaas ang presyo sang aton nga diesel o kung petroleum products naton nga linibo ini loads ang iya nga ma-take home pero subong loads do halos gani loads makalabot sa 1,000 no ang iya nga ma-take home diri sa iya nga pamilya. So dako gyud nga bagay no ining 5,000 pesos kiti magamit niya aside no sa pagtuguhong kag sa mga kinahanglanon pagid sa sulod sang ila panimalay kag syempre kiti lapit na ang pagbukas sang aton nga klase gamiton man sa pagbakas ng school supplies. Ayun. Lods, sa ato naman ng mga tricycle drivers, we are done na loads or may mga ginalauman pa nga igaparagtag through a special payout? Last time, Lods, nakahiwat din no ang aton nga DSWD sa special payout sa aton nga mga tricycle drivers. Kan that's why, Lods, nga before sinino sang aton nga special payout, naghaylo gid no ang aton nga DSWD sa mga wala makabaton bala sa schedule nila nga kung pwede kagtuan gid nila wala pa natin Lods no na kuha sa liwat no ang data kung may ara pagid nga wala naka-claim during sang special payout nga ginhiwat sang DSWD. So actually Lods pahil din na sa aton nga IO bag ulang padulong man dito sa aton nga venue ang aton nga regional director sa dito Estenberg dito sa payout sa Oton. So, probably Lods na naka-update kita sa aton nga mga tagpalamati for those tricycle drivers nga una no nga beneficiaryo kung bala may ara pa nga wala nakabaton sa ila. Ayun. Lods, madamo nga salamat sa imo nga balita. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iloilo. There you have it, Mabian. Latest updates sa Department of Social Welfare and Development, particularly sa pagbaragdag sa cash relief assistance kung CRA sa atong mga kulturan nga mga PUJ drivers kung mga public utility jeepney drivers sa atong sining rehiyon mga biyan. Ningabulig ang kabahin sa nanging direktiba ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga buligan ang tanan nga sektor nga apektado sa sining pagtimbok sa presyo sa produktong petrolyo tugas ang kinagamo sa Middle East. Alas 9:38 sa aga. Sa aton nga pagpanumbalik, dugang mga balita kag impormasyon ng aton nga patpaton pagkatapos lamang isang pila ka pahanumdom. Maging fuel efficient sa regular na preventive maintenance, malinis na air filter, fuel injectors at engine oil, may savings ka na aabot sa 2%. This is a public service announcement from the Department of Energy and this station. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us! Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Dreaming of love while cruising at high altitudes. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to they'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Amoy pawis, amoy araw. Ano ba yan? Puro sugat ka na naman! Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo! Ma! Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base. In the next few days, dari man ipatuman sa aton nga rehiyon.
Aking ginapanumdum naman sang aton sining Department of Health ang padayon nga paghalong sa posible epekto sa mataas nga heat index subong iyang adlaw sang Lunes, Mayo 11. Sadig sa record mga biyaha sang Pag-asa, pila ka mga lugar sa aton sining rehiyon ang posible nga maka-experience sang mataas nga heat index. Nakip dere ang Iloilo City with 42 degrees Celsius. Ang Rojas City sa Capiz nga posible magdangat man sa 43 degrees Celsius kag ang pinakamataas sa Dumangas, Iloilo nga posible magdangat sa 44 degrees Celsius. So halong gid sa tanan. Especially sa mga kauturan naton nga may mahina nga resistensya. Nga may mga history na sa heat exhaustion o kung heat stroke. Samtang sa iban pa nga balita, natala na nga iserbe sa mga adlaw sang PNP CIDG ang Sabina batok kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Inimay kang tanan sa investigasyon may narugod mga sa war on drugs sa nagligad nga administrasyon. Una diri ginpabutya nga may ginpagawa na nga warrant of arrest batok sa senador ang International Criminal Court o kun ICC bangod sa kasong crimes against humanity. Pero ginatag sa PNP nga wala pa sila sang may nabaton nga kopya sang warrant, pero nagpabutyag sila nga handa man sila nga iserbe ini. Una na nga ginpabutyag ni DILG Secretary John Vic Remulla kayara sa Davao City si Bato o kung si Senator Bato de la Rosa. Samtang isa man sa mga balantayan subong adlaw, ang pagsapol sa mga miyembro sang lower house o kung sa manubo nga panalgan sang Kongreso para sa natalana nga pagboto para pabaskugon ang sumite nga report sa Committee on Justice. Nagpahayag nga nakakita sila sang probable cause para i-impeach si Vice President Sara Duterte. Ang nasabit nga botohan ang mag-serve man nga signal para formal nga magasaka ang apat ka articles of impeachment sa Senado nga nag-serve naman bilang isa ka impeachment court. Sunog kay Batangas Representative Gilvel Duestro nga nag-serve nga pinuno sang Justice Committee sang Lower House. Handa silang depensahan ang ilang mga natugiban sa tubang sang plenaryo. Manunubal nga naghiliusa ang komite sa boto nga 53-0 para i-impeach ang Vice Presidente kag 55 naman or 55-0 para sa pag-aproba sang penal nga report. Ang mga reklamo batok sa Vice Presidente ang ginabugusan sa apat ka mayor nga artikulo. Nakip dere mga biyan ang masala nga paggamit sang confidential funds o kung maanomaly nga pag-aso sang 612.5 million pesos sa OVP kag DepEd. Nakip man ang kontrobersyal nga 125 million pesos nga naubos sa sulod lamang sang ginapahayag 11 kadlaw. Nakip man diri ang unexplained wealth kag SALN discrepancy. Sandig sa report sang AMLAC ara sang kadula-dula o kuna makaduluda nga transaksyon nga nagabalor sang 6.77 billion pesos nga ginaangot man sa mag-asawa nga Duterte kag Attorney Manises Carpio. Ginasiling sang gintan-aw man ang pagtimbuok sang network sang Vice Presidente
alin sa 7.25% kon 7.25 million pesos adtong 2007 tubtob sa 88.51 million pesos ang 2024. Nagiban sa articles of impeachment ang pagkolekta sang suhol kon bribery. May aligasyon sang pagpanagtag sang sobre nga may unod nga 50,000 pesos nga may marka nga hope sa mga opisyal sang DepEd sang una. Kag ang pangulihim mga biyan amo ang pamahog sa kabuhi sang presidente. Ang kontrobersyal nga payag ni Duterte sa atong Nobyembre 2024 kung sa diin ginpabutyag niya ang pagpatira sa Pangulo, First Lady kag Speaker Romualdez tion nga may matabo sa iya. Gamito mga biyan ang nominal voting kung sanin isa-isa nga tawagon ang mga mamalida para ipabutyag ang ila sinitag sa kaboto sa publiko. Sinalom sang konstitusyon kinahanglan sang 106 kaboto o kung 1/3 sang kabugusan nga membro sang Kamara, which is now at 318 para opisyal nga mapadala ang kaso sa Senado. Sunod kay Representative Luistro, kinalauman nilang mainit ang debate pero handa ang ilang komite nga sabton ang tanan nga pamangkot para depensahan ang kamatuoran. Alas 9:49 sa aga. So, sa mga nagatutok sa sining issue mga biyan, ang impeachment sang Vice Presidente, o bantayan mga biyan ang mga updates kag development sini sinigin lamang madugay. Sa iban pagid nga balita, natala na nga magpadaog sa Canary Islands sa Spain ang 24 ka Pinoy seafarer nga sagay sang MS Hondios nga ginakapahayag apektado sa nga hanta virus. Sa ginbaga nga virtual presser sa Department of Migrant Workers, ginpabutyag ni Migrant Workers Secretary Hans Leo Kakdak nga mag-aabot sa mga adlaw sa Pilipinas ang nasambit nga barko. Sa ilang pag-abot sa Pilipinas, igasaylo naman sila sa eroplano para dalon sa the Netherlands para sa himuon nga testing kag quarantine. Sa Martes naman, oras sa gihapon sa Pilipinas, agadalon ang 14 ka Pinoy crew nga nakasign sa deck kag engine sang barko sa Rotterdam sa Netherlands kung sa diin igapaydalom sila sa testing kag quarantine. Sa tiyon nga matapos ang quarantine kag gideklara nga cleared sila man ang iga-proseso para sa repatriation para nga makapauli sa Pilipinas. Samtang sa man panato nga balita, formal na nga nagsugod mga biyan ang National PRISA Meet sa Bacolod City kag ginapangalabayan sa nasabit nga syudad kag sang probinsya sang Negros Occidental. Balantayan mga biyan ang pagsambuga sa mga atleta coming from the private schools and universities sa bugos nga Pilipinas para sa sining tuigan nga paindis-indis. Pagluwas sa sports, balantayan man sa National PRISA Meet ang pagpakitang gilas kag pagpaindis-indis sang mga estudyante sa patag sang literatura kag sa performing arts. Alas 9:51 sa aga. Gusto taman nga maghatag pa sang dugang mga impormasyon usad to say wala kita sang oras kinabilin sa aton sini nga pagpakalagad. Diri na ginawang kutob atong edisyon sa mga adlaw sang Lunes, Mayo 11, 2026. Sa kanang ginamang sa akon mga katuwang teknikal, Engineer Roy Louie K. Pang sa studio kag Mr. Rochelle Jones Sotahero sa transmitter. Ako naman ang inyo na ginalaga, JP Hervas. Maramong nga salamat sa inyong pagpamati. Maayong aga, Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na